Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung lingkod, Abilene Garcia. Dito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, ano ang ginagawa mo kapag nagkamali ka? Susunod na tanong, kapag may ibang tao na nagkamali sa'yo, anong gusto mong gawin sa taong yon? Yan, malamang by this time nag-iisip na po kayo, nga ba, ano ba ginagawa ko pa nagkakamali ako? Or on the other side, ano ang gusto mong gawin ng ibang tao na nagkakamali sa'yo dahil may mga tao tunay na nagkakamali sa'yo? Oo, minsan parang gusto mong sakalin, di ba? Pag nagkamali sa'yo, tama ba yung gagawin na yon? Okay, for today, pag-uusapan natin ano-anong dapat gawin kapag nagkamali. Sa ating episode na Itama ang Mali. Ayan, basically po, isang sagot na po yun sa ano dapat gawin para pag nagkamali, itama ang mali. Siguro tatanungin niya, paano itatama ang mali? Yan, pag-uusapan natin mamaya yan. Sa anong action mo? Pag-uusapan natin ano-ano magandang aksyon kung nalaman mong buntis ang anak mong dalaga. Ayan, problema rin po. Malamang may mga taong dumaan na sa sitwasyon yan at kuminsan, mali po yung nagiging aksyon, kaya yung nagiging sitwasyon lalo pong nagkakaroon ng malaking komplikasyon. Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito po ang parte ng ating programa na nagbibigay tayo ng mga paniniwala na pwedeng pagpaganda ng iyong buhay kung ito yung paniniwalaan at gagawin. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, "Success is simple, do what's right, the right way, at the right time." Sabi ni Arnold Glasso yan. Yan, ganda po daw. Ha? Kung gusto niyo daw po talaga maging successful, which is lahat tayo gusto nating maging successful sa buhay, ito lang daw po dapat niya gawin. It's so simple. Success is simple, do what is right, the right way, at the right time. Kumbaga sa Tagalog, simple lang daw po ang tagumpay. Gawin ang tama sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ibig sabihin, hindi lang pwedeng tama lang. Dapat tama yung timing mo, tsaka tama yung pamamaraan. Yan. So yan po, lagay niyo po sa isip niyan, makakatulong po sa inyo yan para yung pangarap niyong makuha o yung mga gusto niyong makamit, makuha niyo na. Dahil simple lang nga daw po, kung gagawin lang po natin tama sa tamang panahon na tamang paraan, malamang magtatagumpay tayo. Kadalasan kasi maraming tao hindi nagtatagumpay dahil hindi sila naniniwala na success is simple, na do what is right, the right way, at the right time. Bakit pa may mag-asawang naghihiwalay? Mahal naman nila ang isa't isa. Diba? Tama yung magmahalan. Oo, pero hindi sila nagmamahalan sa tamang paraan. Totoo po yan. May mga pagkakataon po kasi na may yung ating pamamaraan ng pagmamahal ay hindi, yun ang pamamaraan ng gusto ng asawa natin, at yung pamamaraan ng ginagawa ng asawa natin, hindi po yung ating gusto, kaya hindi po nag-aabot, at kuminsan po ito po yung nagigisanghin na malaking komplikasyon sa isang relasyon. Kaya napaka-importante po, yung aralin po natin yung tamang paraan. Hindi enough po nagmamahalan kayo, pero dapat may paraan po para gawin itong mga bagay. Kasi di ba minsan yung iba parang mahal naman yung isa't isa. Tama yun, nagmamahalan sila sa tamang paraan. Tama rin, pero sumuko na at umayaw na kaya naghiwalay. Kumbaga, hindi sila nagmahalan sa tamang panahon. Yun naman po. May mga pagkakataon na po, mahal na mo dahil isa't isa. At patuloy naman yung ginagawa ng tamang paraan. Kaya na po, dumating po sa punto, nagsawa na. Bakit? Patuloy ko ginagawa yung tama. Ginagawa ko naman sa tamang paraan. Ang problema po, hindi po receptive yung kapartner. Dahil hindi po receptive, bumigay na, umayaw na, ayun po. Yung po nagiging dahilan. Kasi po, ang pagmamahal po, kung minsan hindi po nagagawa yan ng isang araw ang pagmamahal. May dapat kang gawin sa mahabang panahon para maramdaman ng isa't isa ang tunay na pagmamahalan. Oo, parang example yon na success is simple, no? Parang hindi na-a-apply yung success is simple, do what is right, the right way, at the right time. Pero may mga mag-asawa namang naghiwalay dahil hindi na maganda ang kanilang pagsasama. Di ba, pangako natin sa isa't isa, anumang panahon, for better, for worse, magsasama sa hirap at ginhawa. Yeah, so yun po, kuminsan naman po, hindi po yung pagmamahal sa isa't isa ang problema. Hindi rin po yung paraan ng problema, ng pagmamahal ng problema. Problema po, dumating po sila sa sitwasyon, napakarami nilang problema. Pinag-aawayan, hindi pinagkakasunduan, at dahil po doon, hindi po, ayaw na po nila dahil pagod na po sila, paulit-ulit lang po kasi yung problema, paulit-ulit lang po, parang walang pagbabago. Again, naging problema po, hindi po sila nagmahalan sa tamang panahon. Kasi po, pangako na sa isa't isa, for better, for worse.
till death do us part, dapat po ang pangako natin hanggang sa dulo ng walang hanggan, ano man po ang nangyayari. Paano kung pera? Mm-hmm. Pera yung dahilan, di ba? Kasi iba naghiwalay dahil sa pera. Till death, DEVT. Di ba yung pangako natin sa isa't isa, anumang panahon, richer or for poorer. Doon naman pumalya. Yeah, so ibig sabihin po, may panahon po, may problema kayo sa pera. Pero kung pangako nyo po sa isa't isa, naghihirap man kayo, kulang kayo sa pera o sobra pera nyo, dapat patuloy kayong magmamahalan. Ang masakit nga po, pag marami nga pong problema sa pera, maraming concern sa pera, doon po, umaayaw na po sa isa't isa, ayun, naghihiwalay po sila. Yung iba naman, naghihiwalay dahil sa mahina na o may sakit na ang isa. Diba, ang pangako naman, anumang panahon, in sickness and in health, magsasama. Yeah. So, another sitwasyon naman po, pag may sakit na, parang hindi na ayaw mong alagaan. Kumisa po, hindi lang po physical na sakit. Meron pong mental na sakit, meron pong emotional na sakit. Ayaw nyo na pong ibigay, yung dapat ibigay, dahil sa panahong nandun kayo, kaya po nasisira pagsasama. Oo, kaya dapat nating maalala yung ating pangako na till death do us part. Bakit ba may problema sa pagsama? Simple lang po. Dahil hindi po sila naniniwala that success is simple. Do the right thing the right way at the right time, sigurado po magiging maayos sa pagsama. Kaya lang kamisan, nakakalimutan ng isa, kaya nagkakaproblema. Ganon din sa trabaho, di ba? Gawin ko anong pinapagawa sa ng boss mo sa paraang gusto ng boss mo, hindi sa paraang gusto mo, sa panahon na gusto ng boss mo at hindi sa panahon na gusto mo. Ganon din po sa negosyo. Alamin at gawin mo ang tama sa negosyo, sa paraang tama. Dapat hindi nang dadaya. Kaya sa panahong pagod ka na o ayaw mo na, tuloy mo lang. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo that success is simple. Do what is right, the right way, at the right time. At sigurado kaming gaganda po ang buhay niyo. Believe it, success is simple. Do the right thing, the right way, at the right time. Yan. At syempre, bago tayo mag-break, dahil panahon ng bakasyon, magbibigay lang kami ng 4 na travel tips. Una, plan ahead. Research your destination, including local customs, weather, and any travel advisory. Madali lang naman po yan. Nagagawa po yan sa Google. Karamihan po sa mga ganitong bagay. I-Google mo lang, mabibigyan po kayo ng mga impormasyon tungkol dito. Tsaka pag nalaman mo yung weather, alam mo yung dadalhin mo. Number 2, pack light. Bring only what you need to avoid the hassle of heavy luggage. Sama nyo na yung first aid kit at saka yung kopya ng mga importanteng dokumento. Tandaan nyo po, hindi po kayo pupunta sa party na kailangan masyadong bigat ang damit mo, magaan ang damit mo. Simple lang po. Dapat po yung damit na kailangan lang, lalo na po dun sa pupuntahan nyo. Kasi mahihirapan kayo, nagbabakasyon kayo, pero masakit ang balikat nyo, kamay nyo, kabubuhat ng mabibigat na bagay. Pangatlo, stay connected. Siguraduhin nyo na yung telepono nyo yung naka-charge at merong mga essential contacts na nandoon, including local emergency Importante number. po, dagdag po dyan, dapat meron kayong power bank. Kasi kamisan, yung cellphone natin hindi po enough. Dapat po may power bank na pwede kayo mag-charge yung cellphone, lalo na po pag nagkaroon ng emergency, paano kayo tatawag kung lobat kayo. And lastly, find a hotel that offers convenience and high quality for building memories with loved ones and exceptional service. Totoo po yan, kasi nga po, ala kayo sa bahay nyo. So, find a hotel na parang feeling nyo at home kayo, madaling puntahan, madali po yung mga bagay na kangangailangan nyo, makukuha nyo sa tabi-tabi lang, at may mga hotel pong ganyan, pwedeng makatulong sa inyo. At dyan natin maaasahan ang Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Travel tips sa ito ay hatid sa inyo ng mga hotel na yan. Especially po, ang hotel lang ito po yung mga hotel na matatagpuan nyo, katabi po ng mall. So, ibig sabihin, hindi na kayo kailangan lumakad ng malayo para makuha nyo yung mga ibang bagay na kailangan nyo pag kailangan nyo. Tandaan, Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Sana marami kayo natutunan sa tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Big Garcia. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw, ano action mo segment. Tandaan, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi po dapat purong ngawa, dapat may gawa dahil ikaw po ay produkto na yung ginagawa at hindi na yung sinasabi. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon, ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan na aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account, na YouTube channel na Buhay Unleashed, at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aksyon na. Ang sitwasyon natin ngayon ay ano ang magandang aksyon kung nalaman mong buntis ang anak mo? Take note, dalaga.
Okay. Oo. Ito yung mga pwede mong gawin. Number 1. Number 1, be calm and take a deep breath. Kalma lang at huminga ng malalim. Correct. Ba't kailangan kumalma? Kasi po pagka hindi po kayo kalmado, mag-react po kayo sa sitwasyon emotionally. Hindi kayo gano'ng mag-iisip, baka mamuran nyo, masaktan nyo, yung anak nyo, lumayas ka dito, mapagsabi ka ng mga bagay na lalo magpapagrabe sa sitwasyon. So, lalo po nagkaroon ng mas malaking komplikasyon yung problema ng anak nyo. May problema na siya, dadagdagan nyo pa, ano kaya gawin ng anak nyo dahil sa problema ang ginawa nyo? Dahil mali ang yung reaction. Sabi nga ni Travis, mistakes and pressure are inevitable. The secret to getting past them is to stay calm. So, normal po, dumarating po talaga nagkakamali tayo. Hindi lang mga anak mo nagkamali, ikaw nagkamali ka rin. Ang problema lang po, gagrabe ang problema pag hindi po tayo kalmado sa gitna ng problema. Meron ako nakausap na isang nanay patungkol dito at sinabi niya na, magiging kalmado ka lang, nangangahulugan bang kinukonsinti ko yun? Ibang usapan na po yung kalmado, iba'y pagkonsinti. Pagiging kalmado po ay yung paraan para makapag-isip ka ng tama sa sitwasyong nandun ka. Hindi natin sinasabi kung yung tama o mali. Wala po tayo doon. The good thing, pag kalmado ka, malaki posibilidad malaman mo yung tama at mali at magagawa mo yung tama at mali. Pag hindi ka kalmado, malaki po posibilidad mali ang magawa mo. Be calm because nobody can trigger your emotions without your permission. Kaya, learn to be calm and centered no matter what's happening outside of Yan, take note ha. Kalmado lang po. Ano man ang nangyayari. Kasi po, malaki po may tutulong dito para yung sitwasyong pangit, gumanda. Number 2. Don't be angry. Huwag magalit. Releasing your anger is like releasing a flame. It only fans the flames of further frustration. So basically po, by this time po, malamang frustrated ka. Malamang, yung anak mo, bakit nangyari to? And kumisan po sa yung frustration, nagagalit ka, nakakasigaw ka, nakakasalita ka ng mga bagay na sobra ang sasakit. Ito, tandaan mo, yung anak mo, ilang araw na nasasaktan yan. Ilang araw na litong-lito yan. Ilang araw na tension, hindi nga sa'yo sinasabi, dinadala niya lang yung problema. Kaya nga siya lumapit sa'yo dahil feeling niya, ikaw lang yung makakatulong sa kanya dahil hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Ang problema, nung sabihin niya, nagalit ka at nagsalita ka hindi maganda, hindi lalong lumaki po ang problema. Feeling ng bata, wala na talaga akong pag-asa. Maski ang nanay ko, galit sa akin. Kaya nga, a moment of patience in a moment of anger prevents 1,000 moments of regret. Ano po ang punto? Kasi po, pag hindi po tama yung reaksyon natin, baka makagawa yung anak mo ng isang mali, dagdag na pagkakamali na hindi lang niya pagsisisihan, pati ikaw. Because by this time, yung ginawa niya, may contribution ka. So, ano punto? Dapat kalma, pasensya, this point in time para huwag magalit dahil baka lalong grumabi ang sitwasyon. Number 3, consider the future of your child rather than your reputation. Yan, ito po yung malaking problema. Kumisa po kasi ang bigla na lang maiisip natin, buntis yung anak mo, ito papasok. Ano na lang sasabihin ng kapitbahay natin? Ano sasabihin ng kamag-anak natin? Because ang iniisip po natin ni reputasyon nyo, reputasyon natin sa ibang tao, kumisa nakakalimutan natin yung kapakanan ng ating anak. Correct. Dahil po doon, ay, pakasalan mo yan, ay, gawin mo yan, ay, gawin mo yan. Nakakagawa po tayo ng mga desisyon na hindi tayo sigurado makakatulong sa ating sitwasyon. Kaya lang, iniisip lang natin kasi yung ating reputasyon. Kaya nga, isipin mo ang kinabukasan ng anak mo at hindi reputasyon mo. Sabi ni John Wooden, be more concerned with your character than your reputation. Your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. Kaya po, at this point in time, nagka-problema kayo ganyan, santabi niyo muna yung reputation. Hindi po importante yan. You can build your reputation if ever nasira po talaga. But, pag nasira po, kinabukasan ng anak nyo at may masamang mangyari, hirap ang i-rebuild yun. Especially kung ikaw ang nagdagdag sa problema niya, ako mas mahirap po yun. Kaya kailangan, ingat po sa mga sitwasyon ganito. Kaya pagka nangyayari yun, minsan yung ibang mga magulang, pakasalan mo na yan, di ba? Huwag mong itama ang mali ng isa pang pagkakamali. At mangyayari lang po yun, kung talaga hindi ka galit at kalmado ka, makakapag-isip ka ng tamang desisyon sa inyong sitwasyon. Dahil tandaan nyo po, yung sitwasyon na to, maraming option na pwedeng gawin. At maiisip nyo lang ito pag kayo po ay kalmado at hindi kayo galit.
Number 4, show your love and support to your child. Ipadama mo ang pagpamahal at suporta mo sa iyong anak. Siguro pag nangyari ito, ang unang-una mong gagawin, you don't need to say anything. The best thing you can do is just hug your daughter. Because yun po yung kailangan. Somebody who will understand, somebody who will protect, somebody who will care. Na wala kang sasabihin, yayakapin mo lang. Yun lang po ay napakagandang simula sa sitwasyong ito. Alam ko po, hindi ganun kadali yun. Pero sinasabi na po namin sa inyo ngayon, kung sakaling mangyari man, yun po ang dapat niya gawin. Malaki po may tutulong nito sa solusyon sa inyong komplikasyon. Ang mas masakit, parang kung may anak kang buntis na naglayas pa. Yeah, kasi nga po, Ayun hindi na. po maganda yung iyong reaksyon sa sitwasyon. So, problema po talaga. So, mas maganda, yakapin mo na lang at sabihin mong susuportahan kita. Sige, kapag lang anak, sige, hanapan natin ang solusyon to. May problema. Ay, naku po, kakalma rin po yung anak nyo at there's a big possibility you can come up with a good solution. Number 5, if they are of the right age, ask them if they want to get married. But don't force them if they don't Ayan. like. Kung nasa tamang edad na po sila, tanongin mo, ibig nasa tamang edad, tamang pag-iisip, tanong mo. Kasi po, sila po yung magdidesisyon sa sitwasyong ito. Pero, wag mong sabihin, ay, kasal kayo dahil buntis ka. Hindi po solusyon ang kasal dahil may nabuntis. Yan. Ako, tama, no? Sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Yeah, so, punto ko lang po again, be calm, huwag magalit, may solusyon, at maghingi po kayo ng counsel sa ibang tao, sigurado ko po, masusolusyonan itong problema ito. Mamaya, sa Itanong Mo Lang segment, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin kapag nagkamali. Pero bago tayo mag-break, ano ang action mo kung gusto mong maging healthy ang lifestyle mo? Siyempre, make a healthy switch to healthy coffee. Mag-Glorious 7-in-1 Mangosteen Malunggay Coffee mixed with stevia extract. Healthy na, wala pang asukal na kinatatakutan natin na makakasama sa ating kalusugan. Mayroon din silang Healthy Glorious Choco and Tea. Kaya, make a healthy switch. We'll just take a break with our healthy coffee. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na Itanong Mo Lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. At para simulan ang Itanong Mo Lang segment, pakinggan natin si Lorna Lacsa ng Caballero Lacsa & Company CPAs para sa inyong mga accounting concerns. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Abilene. Balikan natin ang Ease of Paying Taxes Act, Republic Act Number 11976. This introduces administrative tax reforms and amends several sections of the National Internal Revenue Code. For today, we have three key points. Number 1, administrative tax reform. This act aims to streamline tax processes, making it easier for taxpayers to comply with their obligation, because it introduces changes to various tax-related provisions, including those related to classification of tax, registration, and reporting, and amended several sections of the National Internal Revenue Code impacts areas such as tax rates, exemptions, and procedural requirements. And we need to assess your existing tax processes and identify areas that needs adjustment. So it is important that you have to update your internal procedures to align with this EOPT Act. Yan lamang for today, and God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong, iba pa patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lacsa & Company CPA sa numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Okay, kapatid, makinig ka mabuti. Nagkamali ka na ba? Ito, pag-isipan niyo mo, malamang sagot mo, oo naman. Tanong, ano ang ginawa mo nung ikaw ay nagkamali? Sige, balikan niyo po, nagkamali ka, ano yung ginawa mo? Susunod na tanong, may ibang tao ba na nagkamali sa'yo? Ay malamang oo naman, di ba? Ano naman ang gusto mong gawin dun sa taong nagkamali sa'yo? Yan po. May mga pagkakataon, may mga taong nagkamali sa'yo.
ina-expect mo silang dapat gawin nila to, gawin nila to, gawin nila to. So, yun po yung mga bagay na pag-uusapan natin. So, makinig kayo mabuti dahil malamang, hindi lang malamang, lahat tayo dumaan sa ganitong sitwasyon at kuminsan, medyo nagkakamali tayo ng reaksyon pag may tao nagkamali sa atin o pag tayo po ay nagkamali. Yung iba nga hindi dumaan, dumadaan, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali, kapatid, di ba? Walang sino mang taong hindi nagkakamali. Kadalasan ng ating pagkakamali sa iba ay matindi, lalo na sa mahal natin sa buhay, na nagiging dahilan tungo sa masamang pagsasama. Yung dating masayang pagsasama, nagiging malungkot. Yan, yun po ayaw natin mangyari kasi masaya po kayo, maayos po kaya lang dahil may mga pagkakamali, hindi po nagawa ng tamang aksyon, medyo lumaki po ang problema. Pero alam mo bang hindi ang ating pagkakamali sa iba ang tunay na dahilan bakit nasisira ang ating pagsasama? Pakinggan niyo po yan. Totoo po ito. So ano yung tunay na dahilan? Ang tunay na dahilan ay dahil hindi natin alam ang dapat gawin kapag tayo ay nagkamali. Yeah. So yun po, ulitin po natin, may mga bagay tayong nagkakamali. Lahat naman po tayo nagkakamali. Kung hindi daw po yan ang sumisira sa ating relasyon. Ang sumisira sa ating relasyon na ito, nagkamali tayo, hindi natin alam ang gagawin sa ating pagkakamali. At dahil doon po, lumalaki ang problema. Ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano mga dapat gawin kapag nagkamali. Sa ating episode na, Itama ang mali. Totoo po yan. May mga pagkakataong pwede itama ang mali. Kaya makinig po kayo, paano pwedeng itama ang mali. May mga step po kami share po sa inyo. Pakinggan nyo pong mabuti na tingin ko makakatulong po sa inyo. Number 1, admit it. Tanggapin mong nagkamali ka. Kasi pag sinabing admit it, inaamin mo na nagkamali ka. Kaya maraming tao hindi nagbabago kasi ayaw nilang tanggapin yung pagkakamali. Yan po ay isa sa pinakamalaking dahilan ba't nasisira isang relasyon. Nagkamali, hindi tinatanggap ibang. Alam niyo po yung sitwasyong deadma lang. Ibang nagkamali, parang wala nangyari. Parang move on with life. Pero yung isang tao po, masama loob kasi may ginawang mali, yung kasama niya. Pero yung kasama niya, parang deadma lang na parang, ganon, nagkamali siya. Ano ang dahilan po? Bakit hindi po nagsosorry, humingi ng tawad? Kasi hindi po, number 1, hindi tinatanggap ng taong mali siya. Ay, hindi ako mali. Mali siya ang mali. Hindi ako. Ang problema, tingin ng isa mali isa. So, naghihintay ng sorry isa. Tingin ng isa mali isa. Naghihintay na, so pareho po silang tama. Walang gusto mag-sorry. Yun nga po, doon nga daw po nasisira ang relasyon sa pride because nobody would want to admit mistake. Problema pong malaki yan. Oo, kasi no one likes to be wrong or make a mistake. The experience is uncomfortable and wounds our pride. Kasi yung pride often leads to denial, pretending it did not happen. So yun po, huwag nyo pong pabayaang mangyari yun, yung denial. Kasi pag dininay mo na may nangyaring di maganda, hindi natanggapin. Pag di mo tinanggap, hindi ka magsasorry. Yun po yung mga bagay na kailangan nyo maunawaan. Kaya po, sir, paano kung feeling ko talagang wala akong mali? May mga pagkakataon po talagang ganon. Pero, may mali ka pa rin nagawa. Nasaktan mo yung kasama mo o yung karelasyon mo. Anong paraan? Hindi mo alam. Basta siya nasaktan sa ginawa mo na tingin mong tama. So, ano dapat mo gawin? Dapat to tanggapin mo pa rin, nakasakit ka. Kahit tama ang ginawa mo, may mga ganun pong pagkakataon. Yes, tanggapin mo na nagkamali ka, di ba? At bago may ibang tao pang magsabi sa'yo ng ginawa mong mali, di ba? Mas malaking problema yun. So, napaka-importante po maging sa korte po, kapag umamin ka ng kasalanan, admit it, normally po mababa po ang kaso o ang parusa. Pero pag ikaw nagkamali at hindi mo inamin at napatunayang may kasalanan ka, ang bigat po ng parusa. Sabi nga ni Robert Half, not admitting a mistake is a bigger mistake. Totoo po yan. Nagkamali ka na tapos hindi mo pa tinanggap, ay lalong lalaki po ang problema. Kaya kung talagang may mali kang ginawa, mas maganda admit it para hindi na madagdagan ang iyong pagkakamali. At sabi nga po ni Bruce Lee, mistake are always forgiven. Napapatawad po ang pagkakamali. If one has the courage to admit them, paano ka patatawarin kung hindi mo tinatanggap na mali ka? Kakaintindihan. So, sikreto po po nagkamali, tanggapin mong nagkamali. Kaya kung gusto mong patawarin ka, admit it. Okay, number 2. Own it. Ayan, ito po, napaka-importante po salita. Own it. Ano to? Malaman nagtataka kayo, di ba? Step number 2, own it. Di ba parang admit it na rin Iba po yun, iba po yun. Oo, Okay. malaki po ang pagkakaiba. Sa Tagalog nung admit it, aminin mo. O inamin mo ang iyong pagkakamali.
Yung own it, angkinin mo. Sinarili mo ang pagkakamali. Ikaw lang ang nagkamali at wala ng iba. Walang excuses. Kasi po, may mga tao po ganito. Ay, ako lang naman sinabi yan dahil ikaw o dahil ginawa. Ibig sabihin po, sinasabi niya na hindi sa akin 100% of kasalanan. 50% lang. 50% galing sa kanya. 50% mas matindi. Ikaw ang may kasalanan. 50% ikaw nagsimula nito. So, pag ginawa mo po yun, hindi ka totally tumatanggap na pagkakamali mo. Kasi gumagawa ka ng excuses. Huwag niyo pong gagawin yan pag kayo po may kakamali. Kayo nagkamali. Pag nagkamali kayo, simple, sorry, nagkamali ako. That's it. Pwedeng inadmit mo, pero you did not own it. Mm-hmm. Diba? Example, ako talaga gumawa niyan, pero kaya ko lang naman nagawa yan dahil sobra na kasi ang ginagawa niya sa akin. Sabi sa niya po, so ang ginawa niya, ako gumawa, pero kinalahati niya. Kasi, sobra na ginagawa. So, hindi mo inadmit buo, kalahati lang. Pag admit and own, ako talaga gumawa niyan, kasalanan ko. Wala nang iba. Yun po dapat po. Yun po kung minsan naiinis po yung taong nagsosorry ka. Nagsosorry ka, pero siya sabi mo, may dahilan siya, ba't ginawa mo? Ay, lalo lalaki problema. Yes. Sa aming pagbabalik ha, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pumilit. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin kapag nagkamali. Sa ating episode na Itama ang mali. Review tayo. Step number 1, admit it. Tanggapin mong nagkamali ka. Sabi nga po ni Robert Huff, not admitting a mistake is a bigger mistake. So, nagkamali ka na, hindi pa tinanggap, pinalaki mo talaga ang problema mo. Number 2, own it. Angkinin mo. Sarilinin mong pagkakamali. Ikaw lang nagkamali. Wala nang iba. Kumbaga, wala nang excuses. Yun po, napaka-importante po yan sa pagkakamali. Huwag nang maninisi, huwag nang magtuturo, huwag nang kasi. A simple admission of mistake will make a lot of difference in your situation. So, number 3 na tayo ngayon. Apologize for it. Ayan, that's it. Oo nga, yung na-admit mo na, naangkin mo na yung pagkakamali, you need to apologize. Ask for forgiveness to those who hurt you. But some people find it hard to ask forgiveness. So, sabi nga po ni Nick Nolte, asking for forgiveness is just one of the most painful kind of experience. Ito tanong yan, paano naging painful? Number 1 po kasi, pag humingi ka ng tawad, tinatanggap mo, mali ka. Yes. Ang problema po sa atin, marami po sa atin, hirap tumanggap ng pagkakamali. Kaya hindi po tayo makatakas ng forgiveness. Kaya po napansin yung unang-una pong ginamit natin na step, admit it. But don't just stop at admitting. You need to own it. Ano ang purpose po ng dalawang yon? Para mapunta ka sa step number 3. Magkaroon ka po ng tunay na paghingi ng tawad. Eh, bakit ba tayo hihingi ng tawad? Maalala mo, sabi ni Ed Dobson, we ask for forgiveness and we forgive others who ask us. In that way, we can experience healing in our souls. So, yun po isang dahilan. Ba't wigi tayo ng forgiveness? Kasi po parang mawala po yung guilt feeling natin na nagkamali tayo. Kasi po, pag alam natin nagkamali tayo, hindi tayo humingi ng tawad, alam po natin may tao tayo nasasaktan. At yung tao nasasaktan na yun dahil sa atin. At pag naramdaman natin nasasaktan siya dahil sa atin, ano po nangyari? Nasasaktan din po tayo. So, gusto po yung sugat sa puso mo at puso ng isa, magkaroon po ng healing. Normally po, nagsisimula po yan sa paghingi ng tawad. At normally po, may tama, mali, paghingi ng tawad. Kasi po may mga tao, sorry na nga! Iba nagsosorry na galit pa. So dapat po tunay na hingi ng patawad galing sa puso ang ibigay nyo. Pag ginawa nyo po yan, malaki po posibilidad na ma-restore po ang inyong relasyon. Dahil sa totoo lang naman po, na naman po tayo nagkakamali. Yes. Kaya if there's one skill every one of us should learn is to ask forgiveness because surely we will commit a mistake one of these days, or right now, you're committing a mistake already. Tsaka hindi ka lang naman nagkamali dun sa kapwa mo, nagkamali ka rin kay Lord, di ba? So, first, ask forgiveness from God. Di ba? The good news is, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ang kailangan mo lang gawin, humingi ng kapatawaran. Kumisa po, isang mga dahilan kaya tayo nahihirapan humingi ng tawad, pride. Taas ang pride natin na admitin sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating kapatid na mali tayo. Totoo po yan, mahirap yan. Kaya po, ang suggestion po namin ito, humingi ka ng tawad, hindi mo kailangan mo muna humingi ng tawad sa tao, humingi ka ng tawad sa Diyos, Lord, tulungan na po. Kasi, kay Lord, parang kaya natin humingi ng tawad. Yes. Kasi Diyos siya eh. So Lord, hindi ko akong tawad, patawarin mo, nagkamali po talaga ako sa asawa ko, sa kapatid ko, sa pinsan ko, kaibigan ko. So,
good news, hingi ka. As you ask for forgiveness, Lord, tulungan mo ako humingi ng tawad sa taong nasaktan ko. Yes. Humingi ka ng grasya sa Lord. Because, yun po sa mga pagkakataong di natin kaya, good news, may Diyos po na kayang tumulong sa atin. Yung po ang pwede nyo gawin sa mga taong nahihirapang humingi ng tawad. Hingi mo na ng tawad sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos. Grasya. Tamang paraan, grasya, na makahingi rin po ng tawad dun sa taong nasaktan natin. Sa ganito pong paraan, malaki po ang posibilidad na lalo pong gaganda ang ating relasyon. Kailangan mo talaga humingi ng tulong kay Lord, no? Kasi ang hirap. At dahil pinatawad ka na ng Diyos, ask God to help and say a little prayer. Parang, Lord, give me strength to apologize. No? If people hurt me, give me the strength to forgive. Yeah, dalawa rin po yan. Kuminsan po, pinag-uusapan natin, hindi lang naman po ikaw nagkasala sa iba. Kuminsan po, may ibang nagkasala sa iyo. Ang problema po natin dito, hirap naman tayong magpatawad. Yes. Dahil nga sa sobra sakit na ginawa sa atin ng ibang tao, parang hirap magpatawad. But again po, sa Diyos, ng lahat ng himala, walang imposible. Correct. Kung hirap ka magpatawad ni Lord, tulungan mo po ako magpatawad, lalo na po kung mahal niyo sa buhay, kapamilya niyo po yung nagkasala sa inyo, patawarin niyo po. Dahil hindi po maayos, marirestore ang iyong relasyon kung hindi kayo magpapatawad. May makilala nga po kami, nakamatayan na ang sama ng loob sa bawat isa. Magkakapamilya, mag-ina, mag-ama, kawawa naman po itong pamilya ito. At sa totoo lang, God will help you do the next best thing. Apologize to the person you hurt. Tandaan mo ha, ang sinabi ni Antonio Mara, it's never too late to apologize. But sometimes it's too late to forgive. Ang ganda, ulitin ko ha, it's never too late to apologize. But sometimes it's too late to forgive. For example, bakit po ganun sinabi? Never too late to apologize. Isabihin, ikaw, nagkasala ka, buhay ka pa. Oh. So, pwede kang humingi ng patawad. It's never too late to apologize. But sometimes, it's too late to forgive. Ha? Bakit? May ibang tao nagkasala sa'yo. Oh. Kinuha na siya ni Lord. Hindi mo nasabi yung Hindi mo siya napatawad. You. Yun po ang problema. Kaya nga po, hanggat bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, gawin na natin tama. Humingi ng tawad, magpatawad. Sir, bakit? You're not sure if you still have tomorrow to ask for forgiveness or give forgiveness. So, kung ikaw nakikinig at nandito ka sa sitwasyong ito, huwag mo nang palakpasin itong araw ito. Humingi ka na ng tawad at magpatawad ka na before it's too late. Number 4, correct it Yan. if possible. It's not enough to apologize. Kung pwede lang pakitama. Kung may kinuha ka, soli mo. Kung hindi mo na pwede isole, di pagtrabahuan mo. Kung nasira mo, di ayusin mo. Talina po. May mga bagay pong nagkamali tayo, pwedeng itama. Pero may mga bagay na nagkamali tayo, hindi na pwedeng itama. Sample po. Kaya nagalit yung isang tao sa iyo, may hiniram ka, hindi mo sinuli. Galit. Dahil suli mo. Yun, pwede yun. May ibang tao kaya nagalit sa iyo. May nasabi ka, may ginawa ka na hindi niya nagustuhan. Yun po, hindi niyo na pwedeng ibalik yung salitang binitawan mo. Hindi mo na pwedeng ibalik yung ginawa mo. Hindi na. Or nabasag. Hindi na. So, yun ang mga bagay na kailangan niyo maintindihan. May mga pagkakataon, nagkamali ka, pwede itama mo. Nangutang ka, hindi ka nagbayad. Mangako ka, babayaran ko to sa susunod na 5 taon. Kahit 5 taon, basta nangako ka, tatama ako yung mali ko kahit it will take a long time. Pero pag hindi mo na kaya, okay naman po yun. Kaya lang hingi ka pa rin ng tawad. Kaya isipin mo, yung pagkakamali mo, pwede ba itama? Itama mo. Okay, nagkalat ka ng maling impormasyon na nakasira ng buhay ng iba. Pwede pa ba itama? Pwede. Paano? Tama mo. Balikan mo yung mga taong nakausap mo at itama mo ang maling impormasyon na binitawan mo. Hindi mo siya totally maibabalik partially kasi po marami na taong nag-isip. Yes. Pero yung pagbalik mo sa tao at sinabi mo, kamali ako, totoo to, makakabawas po ng sakit at sama ng loob na ginawa mo. So, ang tawag ko doon, partial correction. Hindi po total kasi nga po, nasaktan na. Hindi mo na pwede ibalik yung mga nag-isip ng di maganda, pero pwede mong bawasan. Kaya lang, may mga pagkakamali na hindi na pwedeng itama. Nasaktan mo na yung kalooban ng iba, hindi mo na pwede itama, di ba? Nangyari na. Pero pwede kang mangako na hindi mo na uulitin o gumawa ng paraan para mabawasan ang kanyang sama ng loob. So, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng ibang bagay na hindi konektado sa pagkakamali mo. Okay, for example, nagkamali ka, may nasabi ka, hindi maganda. So, ano dapat mong gawin? Wala na, tapos na yan. So, ang gawin mo na lang, ikaw, gumawa ka ng pagkakataon na pwede mo, padala mo ng cake, padala mo ng flowers. Ibig sabihin, hindi konektado doon sa mali mo yung ginagawa mo.
pwede po yun. Kasi nga, hindi mo na pwede itama yung isa. Pero pwede yung pakita yung tunay na pagkasorry mo by doing something else to the person na nasaktan mo. Oo, o kaya sa magulang mo, kain kayo sa labas. Yan. Yung kaibigan mo, padala mo ng regalo. O yung boss mo, pasok ka ng maaga. Di ba? So may ibang mga paraan po pwede nyo gawin para itama ito mga pagkakamali. Ay, ang ganda na ating discussion. Mamaya tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin kapag nagkamali. Sa ating episode na Itama ang Mali. O review lang po tayo sa mga step na na-discuss natin. Number one, admit it. Tanggapin mong nagkamali ka. Admit it. Number two, own it. O angkinin mo, sarilinin mo. Huwag ka na gumawa ng excuse. Number three, apologize for Dahil mali it. ka, humingi ka na ng tawad kasi mali ka eh. Number four, correct it Yeah. if possible. Kung tingin mo pwede itama mo. Kung hindi talaga, gumawa ka na ibang paraan para mabawas-bawasan ng sakit at sama ng loob nung taong nagawan mo ng pagkakamali. Hindi sapat yung nag-apologize. Yeah. Number five, accept the consequences. Ayan. Tanggapin, Tanggapin mo ha? kung ano man ang consequence ng mali mong ginawa. Kasi po, may mga maling ginawa na tandaan mo, lahat ng bagay may katapat. Ang Yes. sabi nga po ng Diyos, what you sow, you will reap. will Nagkamali ka, you will reap. Kuminsan yung reaping diretso galing ko sa taong nagkamali ka, kuminsan galing sa Diyos. Kaya tanggapin mo, may sukli at balik ang mga pagkakamali. Oo, depende kung kanino ka nagkamali, 'di ba? May mga pagkakamali na may consequences, meron namang pagkakamali na wala. 'Di ba? Halimbawa, sa eskwelahan, nahuli ka ng teacher mo na nangopya, bibigyan ka niya ng patatawarin ka, pero may consequences, bababa ang grades mo, whatsoever. Oo. So kaya napaka-importante po, halos lahat po, o lahat po talaga ng pagkakamali, may consequence. Kuminsan lang nga po, hindi physically nakikita, kuminsan ang consequence, emotional. Kuminsan ang consequence, spiritual. But tandaan niyo po ito, whatever we do wrong, meron pong wrong consequences siya. Kaya huwag nang gumawa ng mali o bawasan ng paggawa ng mali. Ayan. Kumbaga, meron na mga, pero bihira naman yung pagkakamaling walang consequences, 'di ba? Bahagi na daw kasi 'yon na meron tayong dapat yung tiyanin mo may aanihin. Sometimes po, may mga bagay po yung pagkakamali natin, kuminsan di po dapat isipin na parusa. Kuminsan po yung ginagawa para i-correct tayo para hindi na natin ulitin. So napaka-importante po, lalo na po kuminsan ang consequence po hindi po galing sa tao, galing sa Diyos. May ginagawa po ang Diyos para turuan tayo, para nagkamali tayo, parang feeling natin pinapahirapan tayo. Hindi po. Gusto lang po ni Lord, wag nating makalimutan yung pagkakamali natin para wag na nating ulitin. Parang yan sa kumpanya merong corrective action, 'di ba? Napaka-importante ng corrective action Ito yung dapat natin gawin para malaman natin o ng taong na nagkamali sa atin na what you sow, you will reap. Kung anong tiyanin mo, hindi na nga anihin mo. Nagkamali ka, so dapat may corrective action. Ito po yung gusto namin paalala po sa mga magulang, lalo na po. Kasi po, ang mga anak natin nagkakamali. At pag nagkamali sila at wala pong consequence, malaki po ang posibilidad uulitin po nila yung pagkakamali. Now, kaya corrective action po, ang mga magulang po dapat gumawa ng corrective action. Mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola. Hindi niyo po pwedeng pabayaang makagawa ang mali ng anak nyo ni wala man lang pong corrective action. Pwedeng kahit pagsabihan. O kaya pwedeng pagbawalan o pwedeng bawasan ng ganito, tanggalin yung ganito. Dapat po, kailangan po maramdaman ng bata na may mali siyang ginawa at dahil doon medyo nasaktan siya, nahirapan siya. Yung corrective action po ay makakatulong sa anak nyo o apo nyo, huwag nang ulitin. At makakatulong din po sa inyo yun. Bakit? Dahil naturuan po yung anak nyo, huwag nang ulitin, mababawasan po ang sakit ng ulo nyo, mababawasan po consumption nyo. Pero pag pinabayaan nyo po ang batang magkamali at walang consequence, ganda na kayo, paulit-ulit niya itong gagawin, kaya sasakit ang ulo nyo. Kaya kung minsan, di ba, maraming tao hindi nagbabago dahil they think they can get away with it. Yes. Dahil wala namang masamang nangyari sa kanya Wala namang consequence yung ginawa niya. So yun po. So sa mga nanay, tatay, ate, lola, paalala po namin yan. Kung gusto niyo po lumaki na maayos, maganda at disiplinado anak niya, pag may mali, gawa ng consequence. Promise po, makakatulong ito para lumaki matino yung ating apo. Para sa gobyerno, di ba?
They think they can get away with murder, kaya hindi nagbabago. O they can get away with corruption, kaya corrupt pa rin. Yun po nangyayari. Sa bansa po natin, bakit maraming corrupt? Parang hindi matapos-tapos ang corrupt, takbo. Sila pa rin nananalo. Bakit mo? Walang consequence eh. Nagnakaw, hindi na kulong, hindi na parusahan. Hindi uulitin. Yun po ang problema. Kaya dapat po talaga makagawa ng paraan pag may nagkamali na patunayan, parusahan para yung mga nagbabalak gumawa ng mali, mag-isip ng matagal dahil, ay, baka ako sunod. Importante po ang corrective action. Number 6, forgive yourself. Bakit ba kailangan patawarin yung sarili? Alam niyo ba may mga taong hirap patawarin ang kanilang sarili. Hindi nila matanggap na sila ay nagkamali. At dahil hindi nila matanggap, hindi nila mapatawad ang kanilang sarili sa maling ginawa. Dahil, ba't ko ginawa to? Ba't ko ginawa? Itong problema po. Kahit sabihin mo, bakit ko ginawa to? Wala mangyayari. Kaya po napaka-importante, kung pinatawad ka na ng Diyos, ba't hindi mo patawarin ang sarili mo? Minsan mas harsh pa tayo, no, kaysa kay Lord, di ba? Remember, the moment you ask forgiveness, God forgave you. Now do your part. Forgive yourself. Think about it. The moment we ask, humingi tayong tawad kay Lord, pinatawad na tayo. Bakit tayo hindi natin mapatawad ang sarili? Di ba kinakabog pa yung dip, ba't ko ginawa ito? Naku, kahit anong kabog ang gawin nyo, it will not solve the problem. The solution is so simple. Patawarin mo ang sarili mo. Lahat tayo tao, nagkakamali tayo. Ang importante, sabi ko hindi importante kung ano yung mali mo ginawa. Ang importante, ano yung ginawa mo pagkatapos mong magkamali. Sabi nga ni Laila Akita, don't dwell too much on the past. The lessons are useful for the present and a preparation for the future. Kaya move on. Kaya po, basta may mali po, kung minsan po lesson lang po yan eh. Gagamitin niyo pong lesson para po yung mga bagay na natutunan niyo sa pagkakamali, maging tumama ang ating aksyon sa ating buhay sa kinabukasan. So pag ganun po tayo tumingin, we can move on. Kasi po importante po yung salitang move on. Ikaw, mag-move on ka na. Tapos na, wala ka na magagawa. Admit it. Own it. Humingi ka na ng tawad. Makikita mo, lalaya ka sa sitwasyong nandiyan ka ngayon. Kasi minsan parang people feels na pag binibit up nila yung self nila, nakakaginhawa. Pero stop beating yourself up because of your past bad decisions. No one's past is spotless. Lahat naman nagkakamali eh. Kaya matuto na lang tayo sa ating nakalipas and start over. God's mercies are endless. Dagdag ko ulit, huwag kakalimutan na. Kumisan po, hindi importante kung ano mali mo ginawa. Hindi po. Ang importante ay ano ang ginawa mo nung ikaw ay magkamali. Kasi po, yung po ang magdidetermine ng mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Whether gaganda o papangit ang inyong kinabukasan. Sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo, sir. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin na kami po ay mga taong nagkakamali. Ang dalangin lang po namin matuto po kaming gawin yung tama kung kami po yung nagkamali. At isa po sa napaka-importante pang maunawaan namin, huwag namin kakalimutan, we need to admit it, we need to own it, we need to ask for forgiveness po. Dahil tunay po, ito po ay magbibigay po sa amin ng kalayaan at tunay na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Iimbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programa ito sa susunod natin. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po ang iyong kapatid, Vic Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, magandang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.